Attention, Bulalo lovers! Ang Pinoy comfort food ng marami, bibigyan ng iba't ibang twist na patok sa panlasa. Panalo. Super lambot. Tignan mo. Ay, Diyos ko, tignan mo, oh. Talagang falling off the bone. Kamakailan lang ay hinirang ng website na Taste Atlas na pang 43rd best tasting soup in the world ang all-time Pinoy favorite na bulalo. Balita ko, may humahamon daw sa akin sa taktakan ng bulalo. For today's challenge, Miss Cara, I will accept it. Go! Ay, Diyos ko. Oh, mabasag tong plato na to. Ah! Oh my gosh. Kinamay na eh. Dito muna tayo sa Tagaytay, kung saan dinarayo ang mga bulaluhan. Dito sa Tagaytay, kung saan medyo mas malamig-lamig ang simoy ng hangin, perfect humigop ng mainit na sabaw ng bulalo. Pero gusto nyo bang mas uminit pa at dagdagan pa ng sipa ang inyong bulalo? Bagay kaya ito sa kimchi? Kimchi at bulalo. Pwede kaya? Perfect combination ba? Tikman natin. Ang bulalo o beef shank stew ay isang uri ng nilagang baka. Ang bulalo ay matatagpuan sa bandang pata o hita ng baka. Dinarayo ang bulalo sa Tagaytay dahil daw sa magandang kalidad ng baka dito. Saktong-sakto raw kasi ang klima sa Tagaytay. Magluluto tayo ng bulalo. Obvious ba? Nakikita ko na yung bone marrow dito sa 3 kilo ng baka na hawak ko dito. Kasama ko dito si Chef Ben. Chef Ben, ito talagang ginagamit natin para sa bulalo. Yung Yes. beef shank. The usual is Oo. beef shank. Bakit po? Because the beef shank has this bone that is good for the stock. Kumbaga, yung beef broth niya, dun nagpapalasa yung sabaw ng bulalo. Mas malasa ang nagiging sabaw kapag malapit siya sa buto. Sa buto. Oo, kasi di ba nga, usually kapag gagawa nga tayo ng beef stock o kahit na pork stock, lagi tayong nagpapakulo ng mga buto-buto. So, malambot na, malasa pa, tapos meron pa yung utak. Tinatawag, yung bone marrow. Naku, makasalanan. Yung bulalo na ituturo sa atin ni Chef Ben, may kimchi. Yes, Bakit kimchi. yun naman naisip yun? Kasi ang kimchi is something na popular right now, yung mga sanjupsal. Kumbaga, sa lahat ng mga bulalon dito sa Tagaytay, walang kimchi. So, nilagyan namin ng twist yung sabaw ng konting Anghang. at asin para may siya, contrast. So, what we do first, we saute onion, Garlic at saka and luya. ginger. Oo. Nilalagyan nyo talaga ng luya kasi hindi lahat ng nagluluto ng bulalo ay naglalagay ng luya eh, di ba? Pero kayo Mas nilalagyan aromatic. Mas Aromatic nagiging yung, maano siya. yung ginger. And hindi siya yung parang malansa. And then, we put ito ang chili paste. Oh, may chili paste ka agad! Tapos lalagay tayong konting broth para hindi Ito yung pinagkuluan na ng baka. ng baka. Para hindi siya masyado maano. And then that's the time we will put the kimchi. Sunod nang ilalagay ang beef shank. Ilalagay na rin ang broth o pinagpakuluan ng bulalo. Hihintayin lang itong kumulo sa loob ng 2 minuto. Alam niyo po mga kapuso, yung kimchi sa Korea, sikat ito kapag winter time doon sa kanila. Kasi syempre malamig yung panahon doon sa Korea. Kailangan nila ng something na magpapainit sa kanilang katawan. So gumagawa sila ng maraming kimchi, binabaon nila sa ilalim ng lupa yon, pine-ferment nila yung gulay, tas may anghang siya. Pag winter time, kakainin na nila ngayon ito, makakapagpadagdag ng heat sa kanilang katawan. Eh, dito sa Tagaytay, malamig din ang panahon. So, eto, mainit na sabaw,
Tapos, may anghang pa ng kimchi. So, doble yung init. Uy, kumukulo na. Kakaibang bulalo to, kulay orange. Titimplahan ito ng sweet paprika, sesame oil, at kaunting cayenne pepper. Ilalagay na rin ang mga gulay gaya ng pechay bagyo, beans, at mais. Pakuluan lang ng saglit. At luto na ang ating kimchi bulalo. Uy! First time kong makakita nito. At first time ko rin makakatikim ng kimchi bulalo. Tara, tikman natin. Tikman natin yung sabaw. Ay, panalo. Ang anghang. Pero yung anghang niya banda dito na. Super lambot. Alam mo yung, ano siya, nakakagana lalo. Talagang lalong mas umiinit yung bulalo sa sikmura mo. Panalo. Panalo. Itaktak na natin tong... Ayun, no? Lumabas na, oh. Ayan. Ito ang perfect na eh. Yan. Hahalo mo sa kanin yung utak. Yun. Bagay! Ang sarap. Panalo. Mula naman sa Quezon City, may magpapainit ng sabaw ng ating putok-batok na crispy pata bulalo. Walang iba kundi ang hot na si Maui Taylor. Isa si Maui sa mga founding member ng pop girl group na Viva Hot Babes noong 2000s. Kung mabuti siya, ay mabuti ka rin. Huli siyang napanood sa Kapuso action series na Lolong bilang Kapitana Dolores. Nandito ako sa Quezon City ngayon at balita ko merong isang masarap at kakaibang bulaluhan dito. Kaya samahan ninyo ako today. Let's go! Una munang inilagay sa kumukulong tubig ang pata ng baboy. Titimplahan ito ng asin hanggang sa kumulo sa loob ng 10 to 15 minutes. Okay, so after 15 minutes, eto na nga at malambot na ang ating pata. So hahanguin na po natin siya. Tama po ba? Opo, ma'am. Opo. Okay, eto na. Kulay pa lang. Evenly cooked. Sunod itong i-deep fry hanggang sa maging crispy. Crispy na yung balat. Okay. Wow! Garlic. Garlic. Okay. Ayan, ito na po ang ating crispy pata bulalo. Ito na ating final product at napakabango naman talaga. Sabaw na mainit-init, perfect sa tag-ulan. Wow! Ang sarap. Actually, sabaw pa lang panalo na. Okay, isa pa. Sobrang sarap. Okay. Tikman naman natin ang aking favorite part. Siyempre, ang balat. Ilalagay ko na lang siya dito. Naku guys, mapaparice talaga kayo dito. Parang dapat only rice to. Yung crunch po niya, nandun, bilang isang crispy pata. Yung pinakulo ang buto ng ilang oras, malalasahan niyo rin po siya sa sabaw na linagyan ng mais. Malalasahan niyo po talaga yung mais eh. Ayan o. And malalasahan niyo na matagal talagang pinakulo yung buto-buto. Okay, ito ang pinakamasarap dyan. Lalagyan natin siya ng kalamansi. Siyempre, ang sausawan, di ba? Kalamansi. Gusto ko ng patis.
dahil maanghang ako kumain, damihan natin ng chili oil. Ayun na. Perfect na perfect. Sobrang sarap. Hindi raw kompleto ang bulalo kung walang bone marrow o utak ng buto. Sabi nga nila, mas mahirap itaktak, mas masarap ang lasa. Kaya Maui, ready ka na ba sa challenge na ihahain namin sa iyo? Ito ang best part ng bulalo, yung bone marrow, yung tinatawag na utak. So meron tayong challenge ngayon, paramihan ng matataktak na utak. Maui Taylor, kakasaka ba sa challenge ko? And for today's challenge, Miss Cara, I will accept it. So ganito lang po ang gagawin natin. Pabilisan or paramihan ng bone marrow na maitataktak dito sa bowl na ito. Hindi mo mababasag tong plato na to? Ba't parang ayaw? Pwede ba sundutin to? One, two, three and a half. Nagkamali ako. Napakaliit ng muta. So, 4 yung nagawa ni Maui, actually 3.5 lang yon. Tingnan natin kung mahihigatan ko ang kanyang mga nataktak na utak. Ay, Diyos ko. Ano ba to? O yan, 1, 2, 3. Huwag yan. Ano ba? Sino kaya sa amin ni Maui ang mananalo sa taktak challenge? Malalaman natin yan mamaya. Pero bago yan, titikman muna ni Maui ang isang dish na medyo nakakalito. Sinigang na bulalo o bulalo na sinigang? Ano ba talaga? Ima-marinate muna ang pinalambot na beef shank o bulalo sa kanilang secret sauce. Pagkatapos, ibablanch sa mainit na mantika ang kamatis, bawang at sibuyas, pati na rin ang French beans. Ito, mabilis lang ang French beans kasi mabilis siyang lumambot. Konting asin para magkalasa. Last step po natin yung pan fry ng ating bulalo. With the secret sauce. Yan. Mga ingredients natin kanina. Paliwanag po natin yung gravy na ginamit po namin. Ginawa po natin yan, the typical na paggagawa ng gravy, may roux. Tapos, yung ginamit naming sabaw dyan is yung pinagpakuluan po ng bulalo o yung beef stock, kaya mas malasa siya. That's right. Then, ginamitan namin siya ng mixture po nung sampalok. So kung iisipin ninyo, napakadali lang gawin. Kasi pag gumagawa ka ng bulalo, ang pinakamatagal lang naman dyan is yung pagpapakulo eh. Correct. Kasi- 2 to 3 hours yan. Oo. 2 to 3. Wow. Pwede na nating ilagay yung pinan-fry natin na bulalo o yung beef shank. Yan. Hudrugin yung sarap man. Yung utak, no? Yung utak, the best yung iba yung yan. talaga nire-request. Gusto yung may utak Yung may talaga. extra, pwede Yes. ba yun? Extra. Sa inyo man pwede. Sa inyo pwede. Ayan, pwede. Wala pa naman akong sakit. Pwede. Pwede. Okay, then yung The toppings na social, tayo. the French beans. Plating na tayo. Yan, French beans sa ibabaw. Inuuna natin yung French beans. So, para magkaroon ng konting height. And then you serve it na like this? Yes po. Kaya siya tawag natin ay sizzling sinigang na bulalo. Okay. So, medyo mainit yan. Napaka-social naman ito. Natin lang. Wow! Gravy na may sinigang flavor. Siyempre, mag-dive in tayo sa meat. Sobrang lambot naman ito. Okay, lagyan natin ng garlic, cherry tomatoes,
French beans. Siyempre, lahat lagyan na natin sa plate, no? Need to try everything. And of course, the native onions. Sobrang sarap. For this dish, labas na labas talaga yung pagkaasim niya sa sinigang. Mula sa asim linamnam ng sinigang na bulalo, tikman naman natin ang bulalo na wala raw kapares. Okay, ngayon kasama natin si Chef Rosh. Hi, Chef! Hello! How are you doing? I'm good, I'm good. Okay, Chef, alam nyo, to be honest, hindi pa ako nakakatikim ng pares ever in my whole life. This will be the first time. And para sa akin, pares with bulalo sounds really good. Serves with mami or extra rice. Yun yung nakikita natin, which is all-time favorite ng mga usual Filipino. So we come up with this concept para kahit papano is mapagsama namin yung favorite na bulalo ng Pinoy at saka yung pares na usual na kinakain ng tao in just one plate. Para sa pares bulalo, gagawin muna natin ang bulalo part. Una munang imamarinate ang beef shank o bulalo sa asin at paminta. Pagkatapos, isisear sa loob ng 2 minuto ang bawat side nito hanggang sa magkulay brown. Para naman sa pares, gagawa tayo ng pares sauce. Maggisa ng bawang, sibuyas, celery, at luya. Pagkatapos igisa ang mga aromatics, isasangkot siya na ang ating bulalo. Ilalagay na ang beef stock o ang pinagpakuluan ng baka. Timplahan na rin ito ng toyo. Kasi sinabi sa akin kanina na consomme daw to. Oo, So it's clear soup. Usual pares kasi is thick siya. Aha. They use some parang thickener para dun sa soup niya. This one is runny. Runny. Oo, runny siya. Okay. Then, takpan na lang natin. Pakukuluan ito sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Okay, kumukulo na siya. Maui, our bulalo is ready na. Wow. So after 2 hours, more than 2 hours, tender na yung bulalo natin. Plate na natin siya. Plating. Okay. Kung familiar ka dun sa mga kanto pares, they serve mami on it. Na nilalagyan nila ng mami. Dito we use fried noodles para habang kinakain mo yung bulalo mo, natutunaw naman yung noodles, lumalambot siya. So para ka na rin may mami. So fried noodles on top of bulalo. It separates us from the usual bulalo na nakakain natin. Yung iba kasi may gulay, may corn. Yes, yes. And there you have it. Beef bulalo Beef pares. bulalo pares by Chef Rosh. So, dahil first time ko makatikim ng pares, although yun na nga, mix with bulalo, unahin ko muna yung soup. Dahil hindi pa nga ako nakakain ng pares, hindi ko ma-distinguish yung lasa niya. It's bulalo with something else. And it's very rich in flavor. Let's try the meat. So ito na yung 2 to 3 hours. Oh, tignan nyo naman, sobrang lambot. Okay? Kumabreak. Ayan, okay. Siyempre, ang favorite, bone marrow. Lagyan natin ng konting-konti lang. Sobrang sarap. Sobrang lambot. Pag hinaluan mo siya nung fried noodles, nagkakaroon siya ng ibang texture inside your mouth. What I like about this is, light lang yung soup niya, pero rich and intense yung flavor niya. So now let's try it with the Angus rice. Kasi ito yung trimmings nung bulalo. Panalo to. Saan ka nakakita ng bulalo, pares, fried noodles, plus meron ka pang Angus rice on the side. Bago namin i-reveal kung sino nga ba ang Tak-Tak Queen, Ayaw yan. Panalo ba?
Mabasag tong plato na to. Isa pang bulalo fusion ang ating titikman. Bulalo with ramen? Why not? Kung may pambatong sabaw ang Pilipinas tulad ng bulalo, ang Japan meron din silang pambatong sabaw, Japanese ramen. Ang ipapakita niya sa atin ngayon ay pagkukombine ng pambato ng Pilipinas at pambato ng Japan. Bulalo ramen. Wow! Popular na pagkain sa Japan ang ramen. Isa itong uri ng noodle soup na may broth mula sa karne. Dito sa isang kainan sa Tagaytay, naisipan nilang pagsamahin ng dinamnam ng ramen at ang sarap ng bulalo. Pinakukuluan nila yung mga buto-buto. Tapos, after a while, after 12 hours, talagang namuti-muti na siya. Very creamy na siya. So, imagine nyo yung creamy na Japanese ramen na broth, pagsasama natin sa bulalo. Yes. Wow, iba to. O, sige po, chef, gawin na natin. Unang gagawin, ma'am, yung ramen noodles. Okay. Kailangan kasi i-boil. Boboil natin ng 1.5. Kasi al dente dapat yung ano niya. Kapag naluto na ang noodles, ia-assemble na ang ramen. Pinagsama sa iisang bowl ang baka na pinakuluan ng 12 oras. Ilalagay na rin ang mais, pechay, nilagang itlog, fried garlic at sibuyas. Yung Tagaytay is considered the bulalo capital of the Philippines. Actually, sa ibang mga probinsya, marami rin naman bulalo katulad ng sa Batangas. Pero iba raw yung karne dito sa Tagaytay. Kasi dahil malamig yung panahon dito, iba raw yung quality nung mga baka. At therefore, yung karne ng bulalo nila, iba daw yung quality. Kaya pag pumunta kayo dito sa Tagaytay, maraming mga iba't ibang mga restaurants nagsiserve talaga ng bulalo. Ibubuhos na rin ang broth na tinimplahan ng Japanese spices. Ito na yung pinagpakuluan ng buto-buto, tapos nilagyan na ng sake wine, at saka ng iba't iba pang mga pampalasa, dashi, ramen powder. Yan! Luto na po! Handa na ang ating bulalo ramen. Mamimisin natin yung mismong meat. Ay, Diyos ko. Ano ba tong bulalo na to? Grabe yung bulalo nila. Hindi mo nangunguyain, lulunukin mo na lang. Super lambot! Wow! Yung broth itself, ano siya, bulalo siya pero ibang level para siyang ni-level up kasi may alat siya na kakaiba I think yun yung nilagay nilang Japanese na mga flavoring. Pero ang champion talaga dito yung mismong karne. Yung mismong karne, hindi nyo na po kailangan ngumuya. Lulunukin nyo na lang siya sa sobrang pagka-tender. Samantala, sino kaya ang magwawagi sa taktak challenge namin ni Maui Taylor? Oh my gosh! Kinamay na eh. 1, 2, 3, 3.5. Nagkamali ako. Ano ba to? Yan, 1, 2, 4, 5, 6. So, ito yung mga nataktak natin. 1, 2, 3, 4, 5 lang pala. Hindi, ito. 5, 6. 6. Naka-anim ako. Nataktak ng utak.
Obvious ba? Bulalo expert. Ang next challenge, kainin lahat to. Good luck sa puso ko! Ang nakasanayang bulalo na malinamnam at mainit sa pakiramdam, kayang-kaya pa palang i-level up. Ang mga putaheng ito, patunay na tayong mga Pilipino, marami pang kayang ibigay at tuklasin sa ating mga paboritong pagkain. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap. 5, 6, 6.